Dinipensahan po ng Malacanang ang request na confidential at intelligence fund ng Office of the President para sa susunod na taon. Ayon po sa palasyo, wala namang problema yan basta't ginagamit sa tama. Si Hardy Valbuena sa report. Batay sa 2026 National Expenditure Program, papalo sa 10.8 billion pesos ang proposed confidential at intelligence funds. Ang Confidential at Intelligence Fund ay pondong inilalaan para sa seguridad at pagkalap ng intelligence information. Halos kalahati ng alokasyon inilaan sa tanggapan ng Pangulo na nagkakahalaga ng 4.5 billion pesos. Dinipensahan ng Malacanang ang halagang yan. The President is the Commander-in-Chief and the Chief Architect of National Policy or National Security and Foreign Policy. At kinakailangan po ng pondo ng Pangulo. Siniguro ng palasyo na hindi makukulimbat ang pondong nakalaan sa Office of the President. Ang confidential funds o ang pera ay hindi naman masama kung ginagamit sa tama. Ang confidential funds or pondo ay nagiging masama kung ginagamit ng isang korap. Batay sa pinakabagong survey ng Okta Research, lumabas na mula 42% noong Abril, tumaas sa 45% ang dami ng mga Pilipino na nagsabing mahirap sila nitong Hulyo. Paliwanag na Malacanang, Hindi naman po talaga maisasantabi ang realidad na hindi naman lahat ng Pilipino ngayon ay saganang-sagana. Kaya nga po, hindi po ito titigilan hanggat sa mas maramdaman po ng mas marami pang Pilipino ang kanilang pag-angat sa buhay. kaya naman tiniyak ng palasyo na ipagpapatuloy ang mga programang magpapagaan sa pasanin ng mga Pilipino, kabilang ang pagbebenta ng tig 20 pesos na bigas, walang gutom food stamp program at diskwento sa pamasahe. Pinag-aaralan ng pamahalaan ang hiling ng ilang transport group para sa dagdag pasahe sa jeepney. Dahil yan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, magpupulong ang mga operator, driver at consumer group para malaman ang posibleng epekto ng fare hike. Hindi lamang po ang DOTR ang siyang mag-decide dito, kundi po ang buong economic team para po malaman natin kung kakayanin din po ng ating taumbayan ang dagdag pamasahe. Inatasan ng Malacanang ang Department of Education at Department of the Interior and Local Government na magsagawa ng malalimang investigasyon sa mga insidente ng karahasan sa eskwelahan. Pinatutulong na rin ng palasyo ang Department of Social Welfare and Development para sa mas mabilis na pag-aksyon sa school violence. Tutulong po na makita at mamonitor kung ang child protection policy ng DepEd, hindi po ito tutulugan at aaksyonan po ng mga concerned agencies. Harley Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.